love is not only in the air, but feel nating lahat. Kasi nga, may dalawang nilalang na talaga namang naging mabuhay ang bagong kasal. This is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And of course, you are watching the Hitty Show, ang taray na talakayan showbiz edition. And congratulations are in order. Mabuhay ang bagong kasal sa isa sa pinakasikat na YouTube vlogger, si Zainab, na meron na naman 14.7 million subscribers at ang kanyang husband na si Bobby Parks. Mare, ano bang nabalitaan mo tungkol sa pagpakasal ng dalawang ito? Di ba matagal na rin silang mag-boyfriend-girlfriend? Hindi gano'ng katagalan kasi may nakarelasyon si Zainab Harake before yes, oo. Tapos nagkaanak siya ng dalawa, di ba? Isang babae yata, isang lalaki, parang gano'n. Pero kasi talagang pinaninigan nila yung love nila. Di ba? Talagang tawag dito, napanood ko nga yung proposal. Oo, super, makikita mo talagang in love si Bobby Ray Parks kay Kay Zainab. Zainab, Junior, oo. Saan sila kinasal? Sa, I think Tagaytay. Oh, wow. Diba? Diba? At saka ang interesting doon is, very limited yung yung guests. Talagang super close family and friends saka, lang. Kunwari, ikaw inimbita, ikaw lang. Wala kang plus one. Wala kang plus one. Talagang ikaw lang. Tapos, no picture taking, no video taking, na inanuhan naman nila. So, nang ayunan. Pinalo naman ng mga guests. Eh, syempre, yung video at pictures, sa content ni Zainab lalabas yun. Kaya dapat naunawaan yun. At maganda na unawaan. Yeah. Ako, I'm just very, very happy that may mga ganyang relationships. I think it's a very modern relationship. Kasi di ba nung unang panahon, pag ang babae, dalawa na anak, parang di mo naaasahang magkakaasawa ka pa, may magdadala sa'yo sa altar. Times have really changed. It is wonderful that, sabi mo nga, Bobby is so in love with her. At talagang now, talagang magiging legal na yung pagiging Parks ng mga anak ni Zainab. Kasi Zainab kasi, napakaganda. Yes. Iba ang ganda ng Zainab. Oo. Tsaka humaling mga netizens. Can you imagine? 14.7 million Nahiya naman po kami followers. Subscribers My namin. God, di ba? Mga nanonood ng Kitty Show. Kakaloka. Paabutin nyo naman kami sa milyon. Oo. Para nasa nyo naman sa amin yun. Gusto namin magka-silver, a golden button from Whitey. Oo, iba talaga. I-manifest natin yan, ang Kitty Show, magiging silver, a golden button. At saka tawag dito, ako kasi, na-amaze ako dun sa mga couples na nagpapakasal. Kasi very prevalent ngayon yung live-in na lang. Yes, diba? True. Kasi sa akin, I believe that yung true true essence ng love ng isang lalaki at isang babae is pag nagpakasal sila. Kasi you are making public na eto ang minahal ko ng todo-todo. Pinakilala mo. So, diba? if we're talking about marriage, and now it's also Pride Month, ikaw ba, sumasang-ayon ka sa sinususulong na iba nating kapatiran na dapat may same-sex marriage? No. Why? Because, hindi naman ang kasal sa Ang kasal ay hindi naman ginawa para sa same-sex. Same-sex. Oo. Originally, it was for a girl and a boy. Man and woman. A man and woman, di ba? So, parang lang yan Parang extension lang parang it's a caprice. Di ba? No offense man sa mga taong naniniwala na sa same-sex marriage, di ba? Ako naman kasi, ang ko is, bakit ako magpapakasal? Hindi naman ako manganganak, hindi naman ako mabubuntis. Di ba? Pareho naman kaming ganon. So, just leave it at that. Di ba? Magmahalan kayo. Ang inaano kasi nila, para protektado kayo ng mga rights. Yung parang as a couple, di ba? May property, may conjugal, hindi ba normally nangyayari pag dalawang couple naging successful, parehong lalaki, tapos namatay yung isa, matik, walang makukuha yung partner. Mapupunta yun sa next of kin. Wala siyang karapatan. Pero pag kasal, dito naman, wala naman nun. Sa Pilipinas, parang it will never happen. Yung same-sex marriage. So, it will not happen in our lifetime. That being said,
ano pang use? 'Di ba? Kung magpakasal kayo sa abroad, does it here? Apply here? It doesn't hold water here. Di ba? Di ba hindi rin naman, di ba? So it defeats the purpose, di ba? Parang ganun yun. Di ba? Kasi pwede naman kayo magmahalan without marriage, di ba? Hindi naman tayo, heterosexual na lalaki at babae na, di ba? That's what I believe. Ikaw? Ako, I don't believe also in same-sex marriage for the very reason that hindi yon dapat ang maging prioridad ng, sa akin lang po ito ng gay community sa Pilipinas. Ang dapat maging prioridad ng gay community sa Pilipinas is kung paano bubuwagin ang divisiveness ng iba't ibang klaseng bakla sa Pilipinas. Dahil sobrang divided ang iba't ibang klaseng bakla sa Pilipinas. Number 2, dapat mas i-promote ng mga bakla ang sexual education. Dahil as of today, ang Pilipinas ang may pinakamataas na antas ng HIV infection at ang nakakalungkot, mas bata sa atin ang infected. At dapat mas ituro na huwag ipagpilitan ng kasal, at ituro ang pagmamahal ng lalaki sa kapwa niya babae, kapwa niya lalaki, o babae sa kapwa niya lalaki, at hindi nakasentro sa genitalia ng mga taong involved. At hindi rin nakasentro sa maaaring mawalang yaman or karapatan. Ang pagtingin ay yung pagtingin na ang pagmamahal ng lalaki sa kapwa niya babae o ng babae sa kapwa niya lalaki ay walang pagkakaiba sa pagmamahal ng lalaki at babae, pero hindi kailangan ng isang institusyon para masabing kumpleto at maligaya kayo sa inyong pagsasama. Kasi yun ang paniniwala ko. Hindi as a gay person. Ang dami-dami ng gay person na since birth walang jowa. Or kung nagkakarelasyon man, laging naloloko, pinapaiyak, sinasaktan, iniiwan. Tapos gusto niyo pa ng gay marriage. Di ba? Parang, teka, huwag muna yan. Hindi yan ang importante. Ituro niyo muna yung kagandang asal sa mga batang bading. Iba batang bading, tanghaling tapat, naka-makeup. Tanghaling tapat, naglulumandi sa kalye at kung ano-ano pa. I think kasi, ang gay marriage or same-sex marriage is a phenomenon among the Westerns. Yeah, it's a Western concept actually. Diba? It can work there. Oo, diba? Oo. So, tayo naman, gaya-gaya. Inggit that we are. Gaya-gaya. Diba? Naku, kami rin. Diba? Parang, what works for Juan will not work for Pedro. Ganun it yun. doesn't follow na porque it works in other countries, it will also work. Kasi iba ang temperament, iba ang emosyon, iba ang kultura, iba ang concept ng religion sa Pilipinas. We are so colonized by other countries before years, 100 years ago, di ba? Parang, so, nawawalan tayo ng ng cultural identity. We anchor our from Westerners. Di ba? Can you imagine? Bakit ba ginagawa tayong kayo manggi ang kulay natin, pero pinapaputi tayo ng mga Westerners because ang in-calculate nila sa utak natin, white is beautiful. Yeah. So lahat ng ay, white is beautiful. O, gluta, laklak ng gluta, laklak na lotion ng pampuputi, na, di ba ganon? So, ibig sabihin, yun self-serving yung mga ganong idea. Di ba? Hindi nila alam, we are culturally colonized until now. Oh, that's diba? A very good point. Di ba? Ganon yun Whatever. Kaya nawawala tayo ng sariling identity. Maganda ang kayo mangging kaligatan. But because, brown. di ba? Because of Western influences, nawawala. So, Mari, yung pagkaputi mong yun talaga, tisay ka. Hindi ka gumagamit ng gluta. Hindi ako gumagamit ng gluta. Talagang hindi tisay ako ka lang. Hindi ako tisay. Actually, ako,
hindi ako maputing-maputi. Yung parang mamula-mula yung skin Tama ko. lang. Oo, tama lang. Yun talagang ano, kapag nagba-volleyball nga ako, eto, pumupula eh. Kasi ako brown talaga eh. Kasi yung iba, bakit ba nag-ano yung mga facial clinics, yung mga ano, di ba? Pag napag-facial ka ba, hiwalay na yung kulay ng mukha mo sa leeg mo. Parang, well, anyhow, ano ba yun? that's a very, very valid point. And we are, again, sending our congratulations to the Park couple. Diba? Park couple sila. And we do hope one of these days, magkaroon na, may baby na ba sila? Wala pa. Wala pa. Magkaroon na kayo ng sarili niyong babies. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. This is The Kitty Show. Ang taray na talaking showbiz edition.